Ayun na nga no mga kababayan, welcome back sa News That Matters. Nagsalita na itong si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Kumanta na po itong Kabataan Party List Representative na kung saan isiniwalat niya po sa mainstream media na pinapamadali na daw po itong People's Initiative na to. Naku po, nagkakagulo na dyan sa House of Representatives. Yung iba sang-ayon sa pagbabago ng ating saligang batas, yung ibang mga congressman naman na kilalang kaalyado nitong si Speaker Martin Romualdez, umaalma na. Kasi ang dating po mga kababayan, itong Makabayan Black dyan sa House of Representatives, na-echepwera dito sa usaping Chacha at dito sa usaping PI. Mga kababayan, kung bago lang po kayo dito sa News That Matters, paki-like ng ating video at paki-share na rin po. Maraming salamat. Huwag na natin patagalin to. Ito na po ang pinaka-latest na kaganapan kaugnay dito sa pagsisiwalat nitong si Congressman Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Panoorin po natin ang video. Iniwalat ni Kabataan Party List Representative Yo! Raul Manuel na pinamamadali raw ang tinutulak na People's Initiative at plebisito para mamyenda ng 1987 Constitution. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pinaplano na raw ng ilang alkalde Ayun. sa distrito ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na maghain ng reklamo sa COMELEC dahil yan sa umano'y bentahan ng pirma para sa isinusulong na People's Initiative sa pag-amyenda. Ito po ang problema dito, no? Yung itong mga Bayan Black, talagang pumapalag na po sila dito sa People's Initiative. Kasi naiitsipwera po sila dito sa usapin na to. Tama yan, ha? Yung mga dating bataan nitong si Speaker Martin Romualdez, ngayon po, nag-iingay na. Kasi naiitsipwera po sila, hindi sila nasasama sa usapan. Ayaw po nila yun. sa saligang batas. Initial Matatanda ang isiniwalat ni Lagman ng umano'y 100 pisong bayad sa kada pirma at ang resibong nagbigay ng 125,000 pesos sa isang alkalde sa Albay. Para ito sa mobilization fund noong January 5 na pulong ng League of Municipalities sa probinsya tungkol sa Chacha. nakalagay naman sa ating Mali po talaga itong hakbang na to. Sino man yung pasimuno dito sa People's Initiative na to, maling-mali po to. No? Linuloko po nila yung ating mga kababayan. Mantakin nyo yun mga kababayan. Binabayaran ng tag 100 piso kada pirma. Anong klaseng kalokohan yun? Binibili nyo yung ating mga kababayan para mas lumakas ang kapangyarihan nitong House of Representatives. Kasi kalokohan yun. Ang chichip nyo. election code ay pinaparusahan, bawal ang pagbenta o pagbili ng voters. It's very possible. Good job po ngayon sa atin itong si Edsel Lagman. No? Okay na okay po itong ginagawa niya na to. Kung hindi po siya kumanta, kung hindi po nagsalita yung si Edsel Lagman kaugnay dito sa People's Initiative na to, at itong si Senator Amy Marcos ay nagsalita na rin po. Na kung saan sinasabi niya, meron daw po siyang natanggap na mga impormasyon na nanggagaling daw ang direktiba sa opisina nitong si Tamba. Kaugnay dyan sa PI na yan. Anong klase kalokohan yan? Na yun ang kailangan namin gawin o pwede rin magsampa ng criminal complaint sa prosecutor's office as an election offense. Sa isinusulong na People's Initiative, layon na gawing joint voting ang Senado at Kongreso sa mga susunod na pag-amyenda sa saligang batas. Pero si dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Yan daw po yung pasimuno sa sa Bicol. na isa sa mga nagtutulak ng People's Initiative sa Albay, Politiko. Ang pasimuno dyan sa Albay, politiko. Anong klase kalokohan? pinasinungalingan ang mobilization fund na binanggit ni Congressman Lagman. Pinirsinta yan sa Tinawag akin. pa Sabi ko, sinungaling si Lagman ngayon. yan ay papel lamang. At dyan sa papel, sinasabi mobilization fund. Wala naman sinasabi na yung mobilization fund ay pambili ng pirma. Ayun, ay gustong lusutan itong si Garbin. Ako po, wag ganon. Yung lang pagpapaprint ng mga na yan. Sino nagpaprint ng mga pinipirmahan para dyan sa People's Initiative na yan? Sino nga? Sige nga. Sino ang nagpaprint yan? Oh.
Kung talagang People's Initiative yan, kung hindi talaga galing sa politiko yan, sinong nag-provide ng mga ng mga form na yan? Sige nga. May nakalap naman daw na impormasyon si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na tila pinamamadali raw ang People's Initiative para gawing regalo kay Pangulong Bongbong Marcos bago ang kanyang State of the Nation address o Gagawin daw regalo. Nakametra ka na bata. Ibang klase po talaga itong administrasyon na itong mga kababayan. Wano ba na sa Hulyo. Pebrero hanggang Marso raw ang verification of signatures ng COMELEC. Ayun yung Marso timeline. hanggang Abril naman ang public hearing para matukoy kung sapat ba ang petisyon para amyendahan ng 1987 Constitution gamit ang People's Initiative. Ayan po ata yung isiniwalat nitong si Super Ate Amy Marcos. Linabas niya po dyan sa CNN Philippines yung timeline nitong People's Initiative na to. Abril daw ang paglalabas ng certification ng COMELEC para rito. Abril hanggang Mayo ang pagbili ng mga material at pagprint ng mga balota para sa plebisito at June 17 daw gaganapin ang plebisito. Sa plebisito, boboto ang taong bayan kung sang-ayon ba sila sa ipinanukalang constitutional amendment sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa July 8 naman daw balak gawin ang certification na aprobado ang isinusulong na constitutional amendment. Ang impormasyong yan nakalap daw ni Congressman Manuel mula sa loob ng Kamara. Pero hindi muna niya pinangalanan kung sino ang naglatag ng Ilabas mo na, Raul Manuel, para magkaalaman na kung sino talaga yung naglalakad dyan sa People's Initiative na yan. Ito naman si Raul Manuel. Sabing timeline. Pa tayo, eh. Ano ba yan? Itinanggi ng mayorya sa Kamara ang umano'y timeline sa isinusulong na People's Initiative at ang pagdadaos ng Ano yung timeline na yun? Yung linabas ni Senator Amy Marcos. Gawa-gawang timeline lang po. Ibang klase po talaga mga natin ngayon, politiko sa ating bansa. Ibang klase po, ang kakapal ng mga page ninyo. Maraming salamat po, mag-ingat po kayo lahat. Ano masasabi nyo dito sa balita na to? Mag-comment, react na po kayo dyan sa baba. Maraming salamat, mag-ingat po kayo lahat. Mabuhay po ang Pilipinas.